Nasa kabilang linya na natin si Arya Lea, no? At ang kanyang balita ay kaugnay nung isang babae na natagpuan raw na wala ng buhay at palutang-lutang sa isang fish pond po dyan sa may Santa Lucia. Dito yan sa bayan ng Gimba. Kaya pasintabi po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, sensitibo po ang ating balita. Tinutukan niya ni ng ating kasama na si Arya Lea Valdez, dyan po sa may Santa Lucia, Gimba. Arya Lea, pasok! Ano bang nangyari? Ayan po, magandang tanghali sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. At tama ka dyan kasamang Army, pasintabi po sa mga nanananghalian ngayong oras na ito. Palutang-lutang ang isang bangkay ng babae sa isang fish pond sa Purok 4, Barangay Santa Lucia, Gimba, Nueva Ecija nang mapansin ng isang 59 anyos na magsasaka bandang alas 6 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, Agosto 2. Ayon kay Ginong Danny Lazo, nang makapanayam natin ang bangkay ay nakasubsob sa tubig. Kung kaya't hindi niya agad nakita ang mukha nito, ang fish pond umano ay pag-aari ng pamilya Quarisma na residente ng Barangay Maturanok at katabi lamang ito ng bukid na pinagpoporsyentuhan ni Ginong Danny Lazo. Kung kaya't dali-dali niya itong inireport sa kanilang punong barangay at dali-dali naman itong itinawag sa Gimba Police Station. Samantala sa nakuha nating impormasyon, ang babae ay nakilala na si Girlie Villanueva. Nasa pagitan ng 30 anyos, malaking bulas ang katawan at residente ng Barangay Kabarwan, Gimba, Nueva Ecija. Ito umano ay napansin kahapon, Agosto 1, bago magdilim na palakad-lakad sa may riles ng Barangay Santa Lucia. Sa kasalukuyang kasamang Army ay hindi pa tayo nakakakuha ng isang informasyon na buo dahil hinihintay pa natin ang pagdating ng SOCO at ang investigasyon ay hawak ng kasalukuyan na si Police Corporal Raymond Salvejo ng PNP Gimba. So pansamantala itong inyong Arya Lea para sa Balitang Lokal ng radyo nating Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Naku, maraming salamat, Arya Lea. Ayan. So, yung edad niya, pagitan ng 30 anyos hanggang ilang taon? Di nila tukoy kasamang Army, basta baka daw 30 anyos pababa. Kasi parang bata pa daw talaga. Pero, merong kaninang nakahabol na informasyon natin, ito daw pala ay may sakit na epilepsy. Okay. Ay, so meron siyang sakit so natukoy na yung 'di ba, biktima na taga Barangay Kabarwan. Bakit daw siya nakarating ng Santa Lucia mula sa Barangay Kabarwan? Ang layo parang yun, kasamang Army, kung makikita mo sa video, ang pinuntahan natin kanina ay talagang nasa gitna ng kabukiran at putik-putik. Halos hindi makadaan ang sasakyan, nasa gitna ng bukid kasamang Army. Nagtataka rin ang mga tao kung paano siya nakarating doon samantalang left and right wala siyang lulusutan maliban lang doon sa may irigasyon, yung makitid na daan at walang mga kabahayan, malayo sa mga kabahayan kasamang Army. Pero wala pang CCTV footages na chine-check yung ating mga kapulisan o wala pa tayong info kaugnay nun? Wala pa tayong info kasamang Army kasi nung sinuyod natin kanina ang lugar pagpasok ng Barangay Santa Lucia doon sa Purok 4, malamang walang CCTV kasamang Army. Kasi bukid na yun, ano? Opo, bukid na po yun, yes. Ano itsura? Nakapaikot? Makikita mo yung bahay ni Kuya Limos, yung bahay ni Kuya Limos sa kanan, nasa gitna na ng bukid yun. Yun, sa unahan pa ng bahay ni Kuya Limos, kakanan ka ulit doon sa isang irigasyon, and then malayo pa yung lalakarin mo, nasa gitna talaga ng bukid, kasamang Army. Pero kahapon ng hapon, nakita daw ito si Villanueva ng mga residente doon na palakad-lakad papunta doon sa may riles. Padilim na. So siguro itong dalaga ito o kung dalaga pa man, naligaw, bumaba doon sa bukid. Yung pamilya na kausap na ba natin? O nagkaroon tayo ng pagkakataon na makuhanan ng informasyon? Sino kasama yung pamilya nung babae? Wala kasamang Army nang dumating tayo sa lokasyon. Wala pang nakakakilala at wala pang pamilya. At hindi pa nga natin alam kung
sino at taga saan. Pero ngayon, bago tayo magpasok ng balita, mayroon tayong natanggap na informasyon na nandoon na yung kaanak at kukunin na ng Soko at ng Barangay Kabarwan kung kaya't nakuha natin ang pangalan at kung taga saan. So sa Makatwid ay sinasabing may sakit na epilepsy at galing ng Barangay Kabarwan, for some reason nakarating ng Santa Lucia. Tapos yung area kung saan siya natagpuan ay fish pond. Napapalibutan ba yan ng lupa? O meron siyang connected na parang daanan ng tubig? Like irigasyon, ganon, o kaya sapa, wala naman? Malayo kasamang army ang irigasyon. Wala ring sapa. Pero talaga yung fish pond, parang man-made fish pond. Yes, napag-aari daw ng pamilya Quaresma. Naku. Ano kaya ang nangyari Sige, aantabayan na natin kung ano yung magiging investigasyon din ng kapulisan diyan. Para mai-report din natin kung ano yung totoong nangyari, kung bakit siya nakarating diyan. Pero kawawa kasi kung may epilepsy at doon inabutan, naglalakad, doon inabutan, at walang kasama, may possibility din na nabuwal siya ron sa fish pond. Kasi ang fish pond, malalim din. Malalim daw yung tubig kasamang army, Sige. Maraming salamat. Yes. Mayroon tayong idadagdag na flash report na dahil nga doon sa natagpuan na patay na yon, ang pag-aakala ng pamilya Abon, yun yung anak nila dahil nakapink din kasi ng blouse. Yung babae. Iba pa ba yung... Pero nung pumunta ang tatay doon, hindi naman daw, pero may tumawag sa kanila na si Angel Abon daw ay nasa kasalukuyang nasa Pampanga na at inampon ng isang pamilya kung kaya't itinawag sa pamilya Abon. At ito namang pamilya Abon ay dumulog kay Mayor. So, siguro binigyan ni Mayor ng pamasahe papunta ng Pampanga yung pamilya para sunduin si Angel Abon. So yung mga nagtatanong at mga nakikinig, yung bangkay po na nakapink sa Santa Lucia ay hindi po yun si Angel Abon. At si Angel Abon po ay buhay at sinusundo na kasalukuyan ngayon sa Pampanga. Sige, yung detalye ng flash report na yan ay ibabalita rin natin para maibigay natin yung facts kung anong narangyari, ba't nakarating ng Pampanga sino yung umampon, bakit may umampon. Anyway, so 'di ba? Sige, maraming salamat Arya Lea.